Mula college hanggang ngayon magkaasawa at anak na kami ni Karen ay magkaibigan pa rin kami. Kasama niya ako nung nabuntis at manganak siya. Isang araw ay inaya niya ako sa paboritong cafe namin. Isa, ang totoo niyan kaya ako nakipagkita sa'yo kasi manghihiram sana ako ng 20K pampabinyag nitong inaanak mo. Alam mo naman, bago pa lang sa work ang kumpare mo. Nagulat ako sa laki ng hinihiram nito. Karen, wala din akong pera ngayon. Alam mo naman at papagawa kami ng bahay. Pwede niyo naman mahinto saglit ang pagpapagawa ng bahay eh. Itong inaanak mo kailangan na mabinyagan kasi mag 1-year-old na din siya. Dumuhot ng pera si Isa sa wallet niya ng 2K. Pasensya na talaga, bes, pero 2K lang ang kaya kong ipahiram sa'yo. Hindi talaga kaya ang 20K. Nagalit si Karen at nainis. Grabe ka naman, Isa. Para 20K lang di mo pa mapahiram? Pero sa social media, panay ang post mo ng masasarap na pagkain at panay gala tapos sasabihin mong wala kang pera? Napakadamot mo, wala kang kwentang kaibigan. Nagulat si Isa sa inasal ni Karen. Sa sobrang inis ay nakapagsalita na siya ng masakit. 1 year bago mo pa binyagan ang anak mo, tapos di ka man lang nag-ipon. Kung ganito lang din naman, mabuti pang wag mo na akong gawing ninang. Tapusin na natin itong pagkakaibigan natin. Hindi ako bangako. Madami din akong gastusin. Bago umalis si Karen at ang kanyang baby ay ibinato niya pabalik kay Isa yung 2K na inabot niya. Naiwan si Isa sa restaurant na may sama ng loob at inis kay Karen. Sabi nila ang pagiging ninang ay isang sagradong tungkulin. Pero sa best friend kong si Karen, ang pagiging ninang ay parang pag-a-apply ng personal loan na walang collateral at walang balikan.